Ang neon na ilaw ng Makati ay sumasayaw sa salamin ng kanyang penthouse office, nagpapahiwatig ng kanyang kaharian ng bakal at salamin. Marco Antonio Reyes, ang henyo sa likod ng Reyes Innovations, ang taong nagbabago ng mga industriya sa isang kumpas lamang, ay nakaupo sa kanyang ergonomic chair. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa stock market chart o sa mga blueprint ng bagong prototype. Ang kanyang mga mata, matalas at malamig na parang yelo, ay nakakabit sa isang malaking screen sa dingding na nagpapakita ng live feed mula sa kuna ng kanyang anak. Doon, sa loob ng mainit at malambot na silid tulugan ng sanggol, si Maria Elena de la Cruz, ang bagong yaya, ay marahan na inuugoy si Bongbong, ang kanyang anak. Ang katawan ni Elena ay balot sa isang simpleng uniforme. Ngunit ang kanyang galaw ay puno ng pag-iingat at ang kanyang boses ay malambing habang umaawit ng isang lumang awiting bayan. Tulog na, bunso. Ang iyong inay na sa piling ng Diyos. Tulog na, bunso, upang lumakit maging malakas. Ang mga salita ay tumagos sa sistema ng surveillance ni Marco. Bawat pantig ay malinaw. Ngunit sa kanyang tainga, ang mga ito ay walang iba kundi ingay. Isang bahagi ng pagpapanggap ng isang tao na umaasa lamang sa kanyang yaman. Si Marco ay hindi nagtitiwala sa sinuman. Hindi na. Isang taon na ang lumipas simula nang misteryosong mawala ang kanyang asawa, si Isabel. Isang taon ng pagdurusa, paghahanap ng kasagutan na tila ba ayaw magpakita. Ang bawat tao sa kanyang paligid ay nagiging potensyal na kaaway. Isang anino na may nakatagong motibo. Higit sa lahat, ang sinumang malapit sa kanyang anak, sa kanyang mahal na si Bongbong, ay nasa ilalim ng kanyang matinding pagsubaybay. Ito ang kanyang mundo ngayon, isang piitan ng hinala at paranoia, kung saan ang teknolohiya ay nagsisilbing kanyang mga mata at tainga, ang kanyang tanging katiyakan. Ang kanyang puso, matagal ng yelo mula nang mawala si Isabel, ay tanging para kay Bongbong. At para maprotektahan si Bongbong, handa siyang gawin ang lahat, kahit na maging isang halimaw sa mata ng iba. Si Elena, na walang kaide-ideya na ang bawat paggalaw niya ay binabantayan, ay patuloy sa kanyang trabaho ng buong pag-iingat. Ang kanyang mga daliri ay marahan na humahaplos sa likod ni Bongbong, ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib ng yaya. Ang bata ay halos 2 buwan pa lamang at sa bawat araw, nakikita ni Elena ang kakaibang mga detalye na tila hindi napapansin ng iba. Ang kanyang tingin ay matalim, sinanay ng taon ng pagiging nurse. Habang kinakarga niya si Bongbong, napansin niya ang bahagyang pagkabigat ng ulo ng bata na tila kulang sa suporta. Ang mga braso ni Bongbong ay tila mahina kapag sinusubukan niyang abutin ang isang malambot na laruan na inaalok ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay hindi ganap na nakakapitan. Mayroon ding mahinang paghinga na tila parang isang malambot na huni at isang labis na pagkabigla tuwing may biglaang tunog na tila hindi normal para sa isang sanggol. Isang hindi maipaliwanag na pangamba ang unti-unting lumalaganap sa kanyang kalooban. Isang anino mula sa nakaraan na nagbabanta na bumalik. Alam niya ang pakiramdam na ito. Ang pangamba na ito ay kilala niya. Sa kanyang maliit na silid sa service quarter, sa ilalim lamang ng mga mata ng kamera ni Marco, sinimulan ni Elena ang kanyang masusing pagmamasid. Bawat gabi, pagkatapos matiyak na natutulog na si Bongbong, bubuklatin niya ang isang maliit na notebook na may hardcover. Ang mga pahina ay nakakalat sa pamamagitan ng kanyang makinis na sulat kamay. Sa bawat entry, detalyado niya ang bawat sintomas na kanyang napansin. Araw 3, hindi gaanong matatag ang ulo. Medyo malambot ang katawan kaysa karaniwan. Hindi lubos na nagrereklamo kapag inilalapag. Normal? Araw 5, nahihirapan sa pagdedede. Kailangang paulit-ulit na gisingin. Mabilis mapagod. Hindi gaanong aktibo ang paggalaw ng mga binti. Araw 7, kakulangan ng reaksyon sa mga pamilyar na stimuli. Hindi gaanong tumitingin sa mga laruan o mukha.
May ilang mahinang panginginig ng kamay minsan, lalo na kapag nagpapahinga. Hindi ba ito normal sa mga bagong silang? Sa bawat linya na isinusulat niya, ang imahe ng kanyang nakababatang kapatid, si Rafael Rafi, ay bumabalik sa kanyang isipan. Si Rafi, na may parehong mga sintomas, ang parehong paghina, bago pa man niya malaman ang nakakatakot na pangalan, Spinal Muscular Atrophy, SMA. Ang alaala ng kawalang magawa ng kanyang mga magulang, ang unti-unting pagkawala ng buhay sa mga mata ni Rafi, ang huling hininga na hindi nila kayang hawakan. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya na maging nurse upang hindi na muling mararanasan ng iba ang sakit na yon. Ngayon, ang mga alaaalang ito ay tila ba isang lason na bumubulong sa kanya na may masamang nangyayari kay Bongbong. Araw-araw, ang mga obserbasyon ni Elena ay nakakarating sa email ni Marco. Isang maikli at formal na ulat, puno ng mga medikal na termino na tila niya sinasadyang ilagay. Ngunit si Marco, na matatag na naniniwala sa kanyang mga itinalagang pediatricians, ang mga pinakamahuhusay na pangalan sa St. Luke's na binabayaran ng kanyang kayamanan, ay walang pakialam. Alarmist ang kanyang unang naiisip, overreacting. Ang kanyang mga doktor ay paulit-ulit na nagpapakalma sa kanya, na nagsasabing normal ang kaunting pagkaantala sa pag-unlad o pagiging sensitibo sa mga sanggol. Ang mga ulat ni Elena ay nagpapataas lamang ng kanyang hinala. Ano ang motibo ng babaeng ito? Gusto ba niyang maging mahalaga? Gusto ba niyang magpanggap na mas may alam kaysa sa mga eksperto? Ang mga mata ni Marco ay tila ba naghuhukay sa bawat salita, naghahanap ng nakatagong intensyon. Sa isang pagkakataon, hindi na kinaya ni Elena. Nagtipon siya ng lakas ng loob na lumapit kay Marco habang nagpapahinga ito sa kanyang library. Isang silid na puno ng mga librong balat at sining na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sir Reyes, ang kanyang tinig ay mahina ngunit matatag. Tungkol po kay Bongbong. Sa tingin ko po may hindi po tama sa kanyang mga galaw. Tiningnan siya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay malamig. Miss Dela Cruz, ang mga doktor ay nagbigay na ng kanilang pahayag. Ang aking anak ay maayos. Baka masyado ka lang nag-aalala. Ngunit sir, ang mga symptoms po. Mga symptoms? Putol ni Marco. Ang kanyang boses ay tila ba isang hiwa ng yelo. Ikaw ay isang yaya, Miss De La Cruz, hindi isang doktor. Hindi mo trabaho ang mag-diagnose. Ang trabaho mo ay alagaan si Bongbong. Hindi mag-isip ng sakit na wala naman. Ang mga salita ni Marco ay tumama kay Elena na parang suntok. Hindi ito ang unang beses. Sa bawat pagtatangka niya na magpaliwanag, lagi siyang sinasagot ng parehong malamig na pader ng pagtanggi at akusasyon, imagination, unprofessional, violating terms of contract. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga ito. Ang kontrata ay malinaw, walang medikal na payo, walang pakikialam sa desisyon ng doktor. Ngunit paano kung ang desisyon ng doktor ay mali? Paano kung ang mga doktor ay hindi napansin ang nakakatakot na katotohanan na kanyang nakikita? Ang mga mata ni Elena ay nanlalamlam, ngunit ang kanyang determinasyon ay nanatili. Hindi siya susuko kay Bongbong, hindi niya hahayaang mangyari ulit ang nangyari kay Rafi. Sa mga sumunod na linggo, habang ang kondisyon ni Bongbong ay unti-unting lumala, kahit na sa mga mata ng isang hindi eksperto, nagpasya si Elena na kumilos. Ang kanyang konsensya bilang isang nurse at ang kanyang pangako sa kanyang sarili na hindi na muling hahayaang may bata na dumanas ng kapalaran ni Rafi ay mas matindi kaysa sa takot sa paglabag sa kontrata. Sa ilalim ng maliliit na paggawi at kilos, nagsimula siyang mag-ipon ng ebidensya. Gamit ang kanyang cellphone na maingat niyang itinatago sa bulsa ng kanyang apron, lihim siyang kumukuha ng maikling video clip. Isang video ni Bongbong na nakahiga sa playmat, hindi makapag-angat ng ulo. Isang clip ng kanyang pagsubok na abuti ng isang laruan, ngunit ang kanyang mga braso ay nanatiling mahina
Ang kanyang kamay ay nanginginig. Isang pag-record ng kanyang kakaibang paghinga habang natutulog. Hindi niya hiniling ang pahintulot ni Marco. Alam niyang hindi ito ibibigay. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw, habang ang Makati ay natutulog, si Elena ay nagpuyat, naghahanap ng impormasyon online. Hindi niya direktang kinokontak ang mga doktor dahil iyon ay malinaw na paglabag, ngunit naghahanap siya sa mga forums ng SMA, sa mga support group para sa mga magulang ng mga batang may SMA, sa mga medical na website na nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon. Sa bawat testimonya, sa bawat listahan ng sintomas, ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang takot ay naging tiyak, ngunit ang lahat ng kanyang pagtatago ay walang saysay laban sa omnipresent surveillance system ni Marco. Isang gabi, habang si Elena ay nasa loob ng nursery, maingat na inilalabas ang kanyang cellphone upang kunan ng video ang mahinang paggalaw ng mga binti ni Bongbong. Isang pula na ilaw ang kumislap sa monitor ni Marco. Ang kanyang mga sensor, na mas sensitibo kaysa sa karaniwan, ay nakakita ng hindi inaasahang aktibidad. Pinlay niya ang recording. Doon, malinaw na nakita niya si Elena, nakatutok ang cellphone kay Bongbong. Ang kanyang mukha ay seryoso at nag-aalala. Pagkatapos, isa pang footage, si Elena, nagtatype ng mabilis sa kanyang laptop. Ang screen ay nagpapakita ng mga website tungkol sa spinal muscular atrophy at infant muscle weakness. Isang mainit na alon ng galit ang sumiklab sa dibdib ni Marco. Paglabag sa kontrata, pagsasala sa kanyang tiwala, pagsira sa privacy ng kanyang anak. Ano ang iniisip ng babaeng ito? Ito ba ay pagtatangka na guluhin ang kanyang buhay upang magkaroon ng leverage laban sa kanya? Ang kanyang mga kamao ay humigpit. Hindi niya hahayaan ito. Miss Dela Cruz! Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, nagpapagising sa mga nagpapahingang katulong. Dumating siya sa nursery, ang kanyang mukha ay maitim sa galit. Ano ang ginagawa mo? Si Elena ay bumaling. Ang kanyang mga mata ay malaki sa gulat, ngunit agad na bumalik sa kanyang kalmado. Sir Reyes, kailangan kong ipaliwanag. Ipapaliwanag? Singhal ni Marco. Ang kanyang tinig ay tumataas. Nakita ko ang lahat. Ang pagkuha mo ng video ng aking anak nang walang pahintulot ko. Ang paghahanap mo ng mga sakit online. Sino ang kinakausap mo? Sino ang pinagsasabihan mo tungkol sa aking anak? Humakbang siya palapit. Ang kanyang anino ay bumabalot kay Elena. Nilabag mo ang kontrata. Nilalabag mo ang privacy ng aking anak. May plano ka ba? Ano ang gusto mong mangyari? Sir, para po ito kay Bongbong. Nagmamadaling sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila babasag ngunit matatag. Ang mga sintomas niya, alam ko ang mga ito. Nakita ko na ang mga ito dati. Si Rafi? Rafi? Sino si Rafi? Walang pakialam si Marco. Wala akong pakialam sa iyong nakaraan. Ang pakialam ko ay ang aking anak. At ikaw, Miss Dela Cruz, ay nagpapabaya sa iyong tungkulin. Sa kanyang galit, inutos ni Marco sa kanyang technical team na i-download ang lahat ng video na nakuha ni Elena at i-cross-reference ang lahat ng kanyang online activity. Gusto niyang patunayan na mali si Elena. Gusto niyang ipakita na ang babaeng ito ay walang iba kundi isang nagpapanggap na gusto lang magkapangalan. Ngunit habang pinapanood niya ang bawat video clip, bawat paggalaw ni Bongbong na maingat na kinuha ni Elena, isang nakakatakot na katotohanan ang nagsimulang lumitaw. Ang mahinang paggalaw ng mga paa, ang hirap na umangat ang ulo, ang mahinang paghinga, ang kawalan ng reaksyon. Bawat sintomas na isinulat ni Elena sa kanyang mga ulat, ang bawat detalye na kanyang ibinasura ay nasa harapan niya ngayon, hindi lamang bilang isang ulat, kundi bilang isang nakalulungkot na patunay. Ang kanyang scientific mind na sanay sa pag-analisa ng mga data ay nagsimulang mag-ugnay ng mga tuldok. Nag-access siya sa kanyang pinakamalawak na database ng medical. Ginamit ang lahat ng kanyang resources,
naghanap ng impormasyon tungkol sa infant muscle weakness, hypotonia, respiratory distress in infants. At paulit-ulit, ang isang pangalan ay lumabas, spinal muscular atrophy. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinapanood niya ang isang medikal na animation na nagpapakita kung paano humihina ang mga kalamnan dahil sa SMA. Pagkatapos, isa pang video ni Bongbong, sinusubukang gumapang, ngunit ang kanyang mga braso ay tila ba jelly. Isang pag-iyak ang narinig mula sa monitor. Isang malambot, mahinang iyak. Hindi ito ang malakas na pag-iyak ng isang malusog na sanggol. Ito ay ang iyak ng isang sanggol na nahihirapan. Unti-unting bumagsak ang kanyang pagtanggi. Ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Ngunit hindi ito ng kaligayahan, kundi ng matinding takot at pagsisisi. Ang mga luha na matagal nang hindi niya ipinakita mula nang mawala si Isabel ay unti-unting dumaloy sa kanyang mga mata. Luha ng pagkapuot sa kanyang sarili. Luha ng pagsisisi sa kanyang pagkaduda, sa kanyang pagiging bulag. Si Elena, ang babaeng kanyang pinaghihinalaan, ang babaeng halos niya nang paalisin, ang siyang nakakita ng katotohanan. At siya, si Marco Reyes, ang taong may lahat ng teknolohiya at kayamanan, ay nabigo na makita yon sa kanyang sariling anak. Hindi na siya nag-aksaya ng sandali. Kinarga niya si Bongbong, ang kanyang puso ay pumipintig sa takot. Elena! Sigaw niya, ang kanyang boses ay hindi na ang malamig na tinig ng isang bilyonaryo, kundi ang basag na sigaw ng isang ama na natatakot. Maghanda ka! Dadalhin natin si Bongbong sa St. Luke's, ngayon na! Sa malinis at puting pasilyo ng St. Luke's Medical Center, si Marco ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang balikat ay nakakubli. Ang kanyang mga mata ay nanlalamlam. Sa tabi niya, si Elena ay nakaupo ng tahimik. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matatag na bato sa gitna ng kanyang bagyo. Hindi na siya nagsalita. Hindi na niya inulit ang I told you so. Alam ni Marco ang katotohanan. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay malungkot. Mr. Reyes, Miss Dela Cruz. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit malinaw. Nakumpirma na namin ang diagnosis. Si Bongbong ay may spinal muscular atrophy, type 1. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang kidlat. Ngunit sa ilang nakakatakot na paraan, alam na niya. Ang anino ng pagdududa ay tuluyang nawala. Napalitan ng isang mas matinding takot, isang malamig na realidad. Ngunit sa tabi ng takot na yon, sa loob ng kanyang nawawasak na puso, isang mahinang sinag ng pag-asa ang sumilay. Si Elena ay nasa tabi niya, at si Bongbong, kailangan siya. Ang puting pader ng St. Luke's Medical Center ay tila lumalamon sa bawat hininga. Sa loob ng Intensive Care Unit, ICU, si Bongbong, na ngayon ay nakakonekta sa iba't ibang tubo at makina, ay nagsimula sa kanyang mapanganib na paglalakbay. Ang maliit niyang dibdib ay humihinga ng mabagal. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakapikit, nakikipaglaban sa isang sakit na halos hindi na niya kayang intindihin. Si Marco, ang dating malamig at malayo na bilyonaryo, ay naglaho. Pinalitan siya ng isang ama na baliw sa pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa bawat paggalaw ng kanyang anak, sa bawat pagbabago sa monitor. Ang kanyang mukha ay pinilipit ng pagod at takot. Ang kanyang mga kamay ay madalas na nakakapit sa maliit na kamay ni Bongbong, naghahanap ng anumang tanda ng lakas. Sa mga oras na yon, ang presensya ni Elena ay naging kanyang tanggulan. Hindi na siya isang yaya. Siya ay isang kasama, isang gabay. Ang kanyang kalmado, ang kanyang kaalaman sa medikal na hargon, ang kanyang tahimik na pag-uudyok sa mga nurse ay naging kanyang lakas. Isang gabi, habang nagbabantay sila sa gilid ng kama ni Bongbong, ang mahinang tunog lamang ng mga makina ang sumisira sa katahimikan. Si Marco ay nagsalita. Ang kanyang boses ay bahagya ng marinig.
Elena, simulan niya. Ang kanyang tingin ay nakakabit sa kanyang anak. Patawarin mo ako. Ang tatlong salita ay tila ba nabitak ang yelo na matagal nang bumalot sa kanyang puso. Patawarin mo ako sa aking pagkaduda, sa aking pagiging bulag, sa aking pagiging walang pag-asa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig. Napakabuti mo. Tinangka kong durugin ka sa aking hinala at ikaw ang nagligtas sa aking anak, ang nagligtas sa akin. Inabot niya ang kamay ni Elena. Ang kanyang paghawak ay magaan, ngunit puno ng taos-pusong pagsisisi. Maraming salamat, Elena. Maraming salamat sa lahat. Tiningnan siya ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi niya kailangan ng mga salita. Nakita niya ang pagbabago sa lalaki. Sa harap niya, ang pader na matagal nang itinayo ni Marco ay gumuho na at sa mga durog na piraso nito, nakita niya ang sakit at pagmamahal ng isang ama. Ginawa ko lang po ang tama, Sir Marco. Sagot niya. Ang kanyang boses ay malambing. Hindi po ako makapapayag na maulit ang nakaraan. Para po ito kay Bongbong. Ngunit sa gitna ng kanilang laban para sa buhay ni Bongbong, isang bagong unos ang sumiklab. Isang araw. Habang si Marco at Elena ay nagpapalit ng pagbabantay sa ospital, isang trending na video ang kumalat sa social media. Ito ay isang maikling clip, tila kinuha mula sa isang nakatagong kamera sa nursery ni Bongbong. Sa video, makikita si Elena na tila padaskol na ibinaba si Bongbong sa kuna at pagkatapos ay may basang tuwalya sa kamay na tila sinasampalang unan sa tabi ng bata na may galit na ekspresyon. Ang sumusunod na eksena ay ipinapakita na natapon ng isang baso ng gatas sa gilid ng kuna. Ang caption ay nagsasabing, brutal na yaya ng bilyonaryo, ginugutom at binubugbog ang sanggol. Ginagamit lang ang awa para kunan ng pera? Sa loob ng ilang oras, ang video ay kumalat na parang apoy sa buong Pilipinas. Ang mga netizen na walang pasensya sa paghahanap ng katotohanan ay agad na nagpataw ng hatol. Anong klaseng ina ang magpapaubaya sa ganyan? Dapat ikulong ang babaeng yan. Sinasamantala lang ang yaman ni Marco Reyes. Libu-libong komento ng galit, pagbabanta, at pagmumura ang bumuhos sa mga social media accounts ni Elena at ni Marco. Ang mga pangalan nila ay naging trending topic at sa loob ng ilang araw, ang istorya ay kinuha ng mga mainstream media. Ang mga balita ay puro paninira na nagpipinta kay Elena bilang isang salbahing yaya at si Marco naman bilang isang bulag na bilyonaryo na kinukonsinti ang kalupitan. Si Elena ay gumuho. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang puso. Sinira ang kanyang matatag na loob. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog sa mga tawag at mensahe ng pagbabanta. Ang kanyang pamilya sa Quezon ay nakakaranas din ng panlilibak mula sa kanilang mga kapitbahay. Nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya. Gusto niyang magtago, gusto niyang tumakas mula sa lahat ng ito. Bakit po ganito? Bulong niya kay Marco isang gabi. Ang kanyang mga mata ay namumula sa luha. Bakit po nila ginagawa ito? Ang pampublikong paglilitis ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit na kanyang naranasan. Ngunit si Marco, na ngayon ay armado ng bagong pag-unawa, ay hindi papayag. Ang kanyang mga kasanayan sa teknolohiya at ang kanyang mga mapagkukunan ay nagbigay daan sa kanya upang kumilos ng mabilis. Sa loob ng Reyes Innovations, isang emergency team ang binuo. Matapos suriin ang lahatas ng footage mula sa kanyang libu-libong kamera sa kanyang mansyon, natuklasan niya ang katotohanan. Ang video ay sadyang pinutol at binago. Ang padaskol na pagbaba kay Bongbong ay dahil sa panginginig ng bata, dulot ng mataas na lagnat. Ang pagsampal sa unan ay ang pagmamadali ni Elena na palamigin ang unan gamit ang malamig na tuwalya dahil sa mataas na lagnat din ng bata. At ang baso ng gatas na natapon ay nangyari habang si Bongbong ay nagkakaroon ng seizures
at si Elena ay nagmamadaling kunin ang gamot. Ang lahat ng ito ay sadyang pinutol at binago upang lumikha ng isang maling naratibo. Ang utak sa likod nito ay maaaring isang kakumpetensya sa negosyo na naghahanap ng pagkakataon na pabagsakin si Marco o isang oportunistang organisasyon na gumagamit ng pampublikong galit para sa sarili nitong agenda. Kinabukasan, sa isang walang paunang abiso na press conference sa punong tanggapan ng Reyes Innovation sa Makati, si Marco ay tumayo sa harap ng mga mamamahayag. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ang mga reporter na sabik sa iskandalo ay nagulantang nang makita si Elena na nakaupo sa tabi niya, tahimik at matigas ang loob. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Narito ako ngayon upang tugunan ang isang maling akusasyon na kumalat sa nakaraang ilang araw. Tungkol ito kay Miss Maria Elena de la Cruz. Nag-ingay ang mga reporter, ngunit itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Bago kayo magtanong, pakiusap, panoorin niyo muna ito. Sa likod niya, sa isang malaking LED screen, ipinakita ang buong video footage mula sa kanyang mga kamera, hindi pinutol, hindi binago. Ang mga eksena ay naglaro sa tahimik na silid. Makikita kung paano si Elena, sa gitna ng pagkabigla at pag-aalala, ay nagmamadaling kumilos upang alagaan si Bongbong. Ang paghina ng katawan ng bata dahil sa sakit, ang mga pagsubok ni Elena na pakalmahin siya, ang kanyang mabilis na reaksyon sa mga emergencies, lahat ay malinaw. Pagkatapos ng video, ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang mga reporter ay nakatitig, ang kanilang mga mukha ay tila namumutla. Ang lahat ng nakita ninyo, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay tumataas, ay ang totoo. Si Miss de la Cruz ay hindi isang mang-aabuso, siya ay isang bayani. Doon, sa harap ng buong bansa, inihayag ni Marco ang pinakamadilim niyang lihim. Ang pagtuklas na si Bongbong ay may SMA Type 1 at kung paano si Elena, ang dating yaya, ang siyang unang nakakita ng mga sintomas. Kung hindi dahil kay Miss de la Cruz, ang aking anak ay matagal nang nasa panganib na hindi ko man lamang nalalaman. Siya ang nagligtas sa buhay ng aking anak. Siya ang ng aking pamilya. Ang mga nagpalabas ng video na yon, patuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanunuot, ay sinasadyang manira sa reputasyon ng isang inosenteng tao at ginamit ang sakit ng aking anak para sa kanilang sariling kapakinabangan. Hindi ko sila palalampasin. Sa huling mga salita niya, ang kanyang tono ay may halong galit at determinasyon. Ang reaksyon ng publiko ay napakabilis. Mula sa matinding galit, ang mga netizen ay lumipat sa pagtataka. Pagkatapos ay sa matinding simpatiya at paghanga. Ang mga hashtag na #Stays Justice for Elena at ni Marco Reyes Hero ay bumaha sa social media. Ang reputasyon ni Marco, na matagal nang balot ng kanyang pagiging malamig na bilyonaryo, ay umakyat ng husto. Si Elena ay lubos na napawalang sala, ang kanyang pangalan ay nilinis. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang nagpakita ng kanyang integridad, kundi nagpatunay din sa pagbabago sa puso ni Marco. Matapos ang unos, si Elena ay nanatiling sugatan at pagod. Ang publiko ay nagpahatid ng paghingi ng tawad at paghanga. Ngunit ang mga galos na iniwan ng kampanya ng paninira ay malalim. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang pinagmulan, sa tahimik na lalawigan ng Quezon, kung saan ang sariwang hangin at ang payak na buhay ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang kanyang bahay sa probinsya, isang simpleng bahay kubo na napapalibutan ng luntiang mga bukirin at puno ng niyog, ay nagbigay sa kanya ng kanlungan. Ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, na may malalim na mga kunot sa kanyang mukha, dulot ng pagod at pag-aalala, at ang kanyang mga nakababatang kapatid ay nagbigay sa kanya ng tahimik na suporta. Isang linggo pagkatapos ng press conference,
Isang itim na SUV ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Si Marco Reyes. Lumabas siya mula sa sasakyan. Hindi na ang bilyonaryong may suot na mamahaling corporate suit, kundi isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at jeans. Ang kanyang mukha ay bahagyang payat mula sa pag-aalala. Nakita niya ang isang Elena na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng buhol. Ang kanyang mga kamay ay may mga bahid ng lupa. Isang Elena na malayo sa glamor ng Manila, ngunit tila mas maligaya at tunay. Pinapasok siya ni Elena at sa simpleng sala, kasama ang humihigop na amoy ng sariwang kape at nilagang kamote. Ikinuwento ni Elena ang kwento ni Rafi. Ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng malalim na emosyon, habang inilarawan niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Rafael Rafi. Si Rafi po ay isang masayahin at mapagmahal na bata, Sir Marco. Anya, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ngunit habang siya ay lumalaki, unti-unti po siyang nawawalan ng lakas. Ang kanyang mga kalamnan ay humina. Hindi siya makalakad, hindi siya makakain mag-isa hanggang sa hindi na po siya makahinga. Ang sakit sa kanyang boses ay tumagos kay Marco. Nakita niya ang imahe ng kanyang sariling anak, si Bongbong, sa kwento ni Rafi. Hindi po namin maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang mga doktor sa probinsya, wala po silang alam. Ang tanging alam lang po namin ay unti-unting namamatay ang aming bunso. Pinunasan ni Elena ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Kaya po ako nag-nursing. Kaya po ako nangarap na magkaroon ng kaalaman para hindi na po maulit ang nangyari kay Rafi, para hindi na po maranasan ng ibang pamilya ang sakit na aming naramdaman. Ang kwento ni Rafi ay hindi lamang isang alaala. Ito ay isang sugat na hindi pa ganap na gumagaling. Isang pangako na patuloy niyang dinadala. Tahimik na nakinig si Marco. Ang kanyang puso ay nabibigatan. Naintindihan niya ngayon ang lalim ng pag-aalala ni Elena. Ang lakas ng kanyang determinasyon. Elena, aniya, ang kanyang boses ay malambing. Narinig mo na ang aking ideya tungkol sa pundasyon ng liwanag ni Elena? Umiling si Elena. Sir, masyadong malaki po iyan para sa akin. Hindi po ako sanay sa ganitong uri ng responsibilidad. Takot po ako sa mata ng publiko. Hindi ito tungkol sa publiko, Elena. Paliwanag ni Marco. Inabot ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang braso. Ito ay tungkol sa mga batang tulad ni Bongbong, mga batang tulad ni Rafi. Ang iyong karanasan, ang iyong puso, ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman ko. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang pananaw, isang pondo na susuporta sa maagang pagsusuri at paggamot para sa mga batang may SMA sa buong Pilipinas, lalo na sa mga liblib na lugar kung saan walang access sa modernong medisina. Maaari mong baguhin ang iyong sakit sa pag-asa para sa libu-libong pamilya. Hindi mamamatay si Rafi nang walang kabuluhan, Elena. Ang kanyang alaala ay magiging liwanag para sa iba. Ang mga salita ni Marco ay tumagos sa puso ni Elena. Ang ideya ng pagbibigay ng pag-asa sa iba, ang pagkakataon na ibahagi ang kanyang kaalaman at karanasan, upang hindi na muling maranasan ng ibang mga magulang ang kawalang magawa na naramdaman ng kanyang sariling ina at ama. Ito ang nagpakilos sa kanya. Ang alaala ni Rafi ay tila bumubulong sa kanya, nag-uudyok sa kanya na lumaban. Sa isang seryosong tono, tumango si Elena. Sige po, Sir Marco, para po kay Rafi, para po sa lahat ng batang may SMA, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sa sandaling iyon, ang relasyon ni Marco at Elena ay nagbago. Hindi na sila amo at yaya. Sila ay mga kasama, magkapit-bisig sa isang misyon. Si Marco, na dating nagtatago sa likod ng kanyang kayamanan at teknolohiya, ay nagsimulang magpakita ng sensibilidad at empatiya. Natuto siyang makinig, hindi lamang sa kanyang mga data analyst, kundi sa puso ng isang babaeng nagdala ng pag-asa sa kanyang pinakamadilim na oras.
Sa loob lamang ng ilang buwan, ang pundasyon ng liwanag ni Elena ay naging isang puwersa na kinikilala. Sa pamumuno ni Elena bilang executive director at ni Marco bilang chairman ng board, mabilis itong lumaki. Ang mga donasyon ay dumagsa mula sa mga individual, korporasyon, at maging sa mga Pilipino sa ibang bansa na naantig sa kanilang kwento. Ngunit sa likod ng lahat ng pag-asa, isang nakakabinging realidad ang bumulaga sa kanila. Ang pinakamaunlad na gene therapy para sa SMA ay lubhang napakamahal na ang isang dosis lamang ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso at tanging sa Singapore lamang ito maaring makuha sa ngayon. Sa kabila ng lahat ng yaman ni Marco at ng mga pondo ng Kwai, sa kasalukuyan, tanging isang dosis lamang ang kanilang kayang bilhin. At pagkatapos, dumating ang kaso ni Maya Santos. Isang 2 taong gulang na batang babae mula sa isang liblib na baryo ng mangingisda sa Batangas. Ang kanyang ama ay isang mangingisda na halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw at ang kanyang ina ay naglalabada. Si Maya ay na-diagnose din na may SMA type 1 at ang kanyang kondisyon ay mas malala kaysa kay Bongbong. Ang kanyang paghinga ay hirap na hirap at ayon sa mga doktor, kakaunti na lamang ang oras niya. Ang kanyang pamilya ay walang anumang kakayahan na makapagbigay ng kahit anong gamot, kahit na ang pinakamura. Sila ay nagbabakasakali na lamang sa Kwai, ang kanilang huling pag-asa. Si Elena ay napaharap sa isang napakasakit na pagpili. Sa isang banda si Bongbong, ang bata na kanyang inalagaan mula nang siya ay isang sanggol, ang anak ng lalaking nagbigay sa kanya ng tiwala. Ang naging dahilan ng kanyang pagbalik sa pag-asa. Sa kabilang banda, si Maya, isang inosenteng kaluluwa na nasa bingit ng kamatayan na walang ibang pagkakataon, walang ibang pag-asa. Kung pipiliin niya si Bongbong, meron pa ring pagkakataon si Marco na makahanap ng paraan. Ngunit kung pipiliin niya si Maya, iyon na ang tanging pagkakataon ng bata. Ilang gabi siyang hindi nakatulog. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa bigat ng desisyon. Ang bawat pagtawa ni Bongbong, ang bawat hikbi ni Maya sa video na ipinakita sa kanya ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang alaala ni Rafi ay bumalik. Ang kanyang payat na katawan ay humihinga ng hirap. Hindi niya kayang makita ang isa pang bata na mawawala dahil sa kawalan ng pag-asa. Si Marco, na nakikita ang matinding paghihirap ni Elena, ay nagbigay sa kanya ng desisyon. Sa kabila ng kanyang sariling sakit at takot, para kay Bongbong, nagtiwala siya sa Elena. Kung ano man ang desisyon mo, Elena, aniya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Susundin ko. Alam kong tama ang iyong puso. Sa wakas, matapos ang isang gabi ng matinding pagdarasal at paghahanap ng kasagutan, nagpasya si Elena. Ang alaala ni Rafi ay ang kanyang gabay. Hindi niya hahayaang mamatay ang isa pang bata nang walang paglaban. Ginawa niya ang pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Maya, ang kanyang tinig ay matatag nang ipinahayag niya ang kanyang desisyon kay Marco. Si Maya ang kailangan natin tulungan ngayon. Si Marco ay nagulat sa simula. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sakit. Ngunit nang makita niya ang matatag na tingin sa mga mata ni Elena, naintindihan niya. Ito ay isang gawa ng matinding sakripisyo, isang pagpili na nagpapakita ng tunay na kaluluwa ni Elena. Dahan-dahan, niyakap niya si Elena. Ang kanyang pagyakap ay puno ng pag-unawa at paghanga. Magiging proud si Rafi sa iyo, Elena, bulong niya, at ako rin. Sa isang emosyonal na press conference, inanunsyo ni Marco ang desisyon. Ang pundasyon ng liwanag ni Elena ay itinatag upang magbigay ng pag-asa sa lahat ng batang Pilipino na may SMA. At ngayon, ipinagmamalaki ko na sabihin na ang aming pondo para sa isang dosis ng gene therapy ay ilalaan para kay Maya Santos, isang batang babae mula sa Batangas
na nangangailangan nito ng pinakamadalas. Hindi namin iiwan ang sinumang bata. At para kay Bongbong, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi kami susuko. Sisiguraduhin naming makakahanap kami ng paraan para sa kanya. Agad na inilipad si Maya sa Singapore. Matagumpay siyang nakatanggap ng gamot at nagsimula siyang gumaling na nagbibigay ng pag-asa sa maraming pamilya. Ang komunidad ng Pilipinas ay naantig sa kwentong ito na nagpuri sa pagiging bukas palad ni Elena at sa suporta ni Marco. Ngunit si Bongbong ay nananatili pa ring naghihintay at si Marco ay nagsimula sa isang mapangahas na paghahanap upang makahanap ng karagdagang pondo. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, si Elena ay nakatayo sa tabi ni Marco. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng pagkabigo at pagtatagumpay, isang tahimik na paggalang at isang hindi maipaliwanag na damdamin ang nagsimulang lumago sa pagitan nila. Magkasama nilang nilabanan ang isang napakalaking pagsubok. At sa paglaban na yon, natagpuan nila ang isang mas malalim na koneksyon na hindi kayang sirain ng anumang pagsubok. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang pundasyon ng liwanag ni Elena ay mabilis na lumago, tulad ng isang binhi na inalagaan ng may pagmamahal at ngayon ay nagbubunga. Ang pangalan ni Elena, na dating binugbog ng mga akusasyon, ay ngayon ay naging simbolo ng pag-asa at pag-asa para sa maraming pamilya sa buong kapuluan. Ang mga media outlets na dating naglabas ng mga mapanirang balita ay ngayon ay nag-uulat ng mga tagumpay ng Kwai, ang mga kwento ng mga batang natulungan at ang inspirasyong ibinibigay ni na Elena at Marco. Ang kanilang opisina sa Makati ay naging sentro ng pag-asa, puno ng mga volunteer na sabik tumulong at mga magulang na may kumikinang na pag-asa sa kanilang mga mata. Ang bawat sentimo na donasyon ay maingat na inilalaan at ang bawat desisyon ay ginagawa ng may matinding pag-iingat. Mula sa pinakamataas na penthouse sa Metro Manila hanggang sa pinakamalayong baryo sa probinsya, ang liwanag ni Elena ay nagsisimulang lumiwanag. Ngunit ang paglaki ng isang institusyon, tulad ng paglaki ng isang tao, ay may kaakibat na pagsubok. Ang kasikatan ng Kwai ay hindi lamang nagdala ng paghanga kundi pati na rin ng mas mataas na pagsubaybay at mga hamon. Sa bawat batang natulungan, mayroong 10 iba pa na naghihintay at ang bawat kaso ay may sariling pagiging komplikado. Ang napakalaking pangangangailangan ay nagdulot ng matinding presyon sa kanilang limitadong mapagkukunan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumaba sa opisina ng Pundasyon ng Liwanag ni Elena isang umaga. Ang dating masiglang ingay ng mga telepono, ng mga nagtatype na keyboard, at ng mga pag-uusap ay nawala, napalitan ng isang mabigat na ulap ng kalungkutan. Ang balita ay kumalat na parang apoy, mas mabilis kaysa sa anumang wildfire. Isang maliit na anghel ang nawala. Si Angel de la Cruz, 5 taong gulang, mula sa isang liblib na bayan sa Ifugao, ay pumanaw sa isang maliit na ospital sa probinsya habang naghihintay ng suporta mula sa Kwai. Si Angel ay isa sa daan-daang mga batang nasa listahan ng Kwai na may SMA Type 1 na ang kanyang kondisyon ay lumalala ng mabilis. Ang kanyang pamilya ay naglakbay ng maraming oras. Bumaba mula sa mga bulubundukin, dala ang pag-asa na ang liwanag ni Elena ang magliligtas sa kanilang anak. Ngunit ang kanilang pag-asa ay natapos sa isang malamig na kama sa ospital. Ang huling hininga ng kanilang anak ay hindi na naabutan ng tulong. Ang kanyang mga magulang, mga magsasaka na hindi marunong bumasa at sumulat, ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang kanilang mga mata ay tuyo sa luha. Ang kanilang mga puso ay basag sa kawalang magawa. Ang insidente ay agad na sinamantala ng mga kritiko. Parang may naghihintay lamang sa isang pagkakamali. Ang mga pahayagan at news websites, lalo na ang mga kilalang kritiko ni Marco Reyes at ng kanyang mga negosyo, ay nagsimulang maglabas ng mga nakakagulat na headline. Pundasyon ni Reyes, nagpabaya sa bata,
Kawalan ng transparensya nagdulot ng trahedya. Ginagamit lang ang SMA para sa pampublikong imahe ni bilyonaryo. Ang mga akusasyon ay dumating ng sunod-sunod. Kakulangan sa transparensya sa paglalaan ng pondo, sabi ng isang investigative report, na nagpapahiwatig na may mga paboritong benepisyaryo o mas malala pa, ang mga pondo ay hindi nakakarating sa mga nangangailangan. Pagkaantala sa pagbibigay ng suporta sa pasyente, akusa ng isa pa, na nagpapahiwatig ng burokrasya at kapabayaan sa loob ng QUI. Mayroon ding mga malubhang paratang ng pandaraya sa paglikom ng pondo na nagpapahiwatig na ang pera ay ginagamit para sa personal na kapakinabangan o para sa iba pang layunin na hindi nauugnay sa mga bata. Ang ilang mga karibal na organisasyon na may sariling agenda ay sumali sa koro ng paninira na nagpipinta sa QUI bilang isang huwad na entidad at sina Elena at Marco bilang mga oportunista. Ang publiko, na dati nang puno ng paghanga at pag-asa, ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang mga komento sa social media ay muling nagbago mula sa suporta patungo sa hinala at galit. Nasaan ang pera? Bakit hindi naabot si Angel? Ginagamit lang ba talaga para sa sarili nilang kapakanan? Ang liwanag ni Elena ay tila nagiging isang malaking anino ng pagdududa. Katulad ng dati, si Elena ang nakaranas ng pinakamalaking bigat ng mga batikos. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso. Nagpaalala sa kanya ng kanyang nakaraang paghihirap. Ang kanyang pangalan, na kanyang pinagsikapan na linisin at gawing simbolo ng pag-asa, ay muling binubugbog. Ang mga alaala ni Rafi ng kawalang magawa ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay may kasamang malaking responsibilidad at pagkakasala. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya sa kabila ng pagtatanggol ni Marco sa kanya, na sinisiguro na ang kanyang integridad ay walang bahid dungis. Alam ni Elena na kailangan niyang harapin ito ng direkta. Hindi niya hahayaang ang isang malaking proyekto na kanyang pinaghirapan ay masira dahil sa isang trahedya na, sa bahagi, ay dulot din ng kanilang mga pagkukulang sa proseso. Ang pagkamatay ni Angel ay nagbukas ng isang malalim na sugat, hindi lamang sa QUI, kundi sa kanyang sariling kaluluwa. Ang mabigat na hamon na ito ay maaaring bumagsak sa sinuman, ngunit si Elena, na pinatigas na ng mga pagsubok sa buhay at ng kanyang panloob na pangako kay Rafi, ay tumanggi na magtago. Naramdaman niya ang matinding sakit, ang pagod na dala ng pampublikong paglilitis, ngunit sa loob niya, isang apoy ang patuloy na nagliliyab. Ang kanyang pananampalataya sa misyon ng QUI at ang kanyang pagmamahal sa mga batang tulad ni Bongbong at Maya ay mas matindi kaysa sa anumang takot. Isang linggo matapos ang pagkamatay ni Angel, sa gitna ng matinding pag-atake ng media, nagtipon si Elena ng isang press conference. Ang silid ay puno ng mga mamamahayag, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at pag-asa sa isang eskandalo. Nakaupo si Elena sa gitna. Sa likod niya ang logo ng pundasyon ng liwanag ni Elena. Ang kanyang mukha ay payat, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Si Marco Reyes ay nasa tabi niya. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit isang matatag na suporta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Elena, ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa kabila ng bahagyang panginginig. Nakaharap po tayo ngayon sa isang napakasakit na katotohanan. Pumanaw po si Angel de la Cruz, isang 5 taong gulang na bata na may SMA, habang naghihintay ng tulong mula sa aming pundasyon. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa silid, ngunit itinaas ni Elena ang kanyang kamay. Hindi po namin itatago ang katotohanan. Bilang executive director ng pundasyon, lubos po akong nalulungkot sa pagkamatay ni Angel. Taus-puso po akong humihingi ng tawad sa kanyang pamilya. Yumuko siya. Isang gawa ng matinding pagpapakumbaba na nagpahinto sa mga bulungan. Inaamin ko po. Patuloy ni Elena, ang kanyang tingin ay nakakabit sa mga mamamahayag na sa aming pagmamadali na tulungan ang maraming bata hanggat maari,
nagkaroon po kami ng mga pagkukulang sa aming proseso. Ang aming pundasyon ay lumaki ng napakabilis at hindi po kami handa sa napakalaking dami ng mga kaso na dumarating. Ang aming mga sistema ay hindi pa ganap na nasubukan. Ito ay isang aral na kailangan naming matutunan sa masakit na paraan. Ang kanyang mga salita ay hindi pagtatanggol. Ito ay isang pagtanggap ng responsibilidad. Ipinahayag ni Elena ang isang serye ng mga agarang hakbang. Sa loob ng 24 oras, anunsyo niya, magbubukas po kami ng isang malalim at transparent na investigasyon sa internal na pamamahala ng CUE. Hihilingin po namin ang tulong ng mga independenteng auditor at mga kinatawan mula sa mga respetadong organisasyon ng civil society na sumali sa aming board upang masiguro ang ganap na transparensya at pagiging accountable. Isiniwalat din niya na ang lahat ng ulat sa pananalapi, listahan ng mga pasyente at mga pamantayan sa pagsusuri ng aplikasyon ay ipopost sa website ng CUE na may isang direktang channel ng feedback para sa publiko. Huwag po kayong mag-alinlangan na magtanong. Sasagutin po namin ang lahat ng inyong katanungan. Kasama ang suporta ni Marco, inihayag ng CUE ang isang komprehensibong plano ng reforma. Ito ay kinabibilangan ng pagpapalakas ng kanilang koponan ng medikal at administratibo, pagtatakda ng mas malinaw at mas transparent na pamantayan sa pagbibigay ng prioridad sa mga pasyente. Halimbawa, ang pinakamatinding kaso o ang mga may pinakamababang pagkakataon ng kaligtasan sa iba pang paraan at ang pagtatatag ng mas mahigpit na pakikipagtulungan sa mga lokal na ospital at health centers sa buong bansa upang mapabilis ang pagkuha ng impormasyon at pagbibigay ng suporta. Hindi po natin maibabalik si Angel, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa huling bahagi. Ngunit sisiguraduhin po namin na ang kanyang pagkawala ay magiging catalyst para sa pagbabago upang hindi na muling mangyari ang ganitong trahedya. Ang larawan ni Elena na matatag at handang harapin ang mga batikos, ngunit puno ng pagpapakumbaba at taos-pusong pagmamalasakit, ay unti-unting nagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Ang kanyang katapatan ay lumiwanag sa gitna ng bagyo. Si Marco, na nakikinig sa bawat salita ni Elena, ay nakaramdam ng paghanga sa kanya ng higit kailanman. Siya ay hindi lamang isang babae na may matatalinong ideya. Siya ay isang tunay na lider na may puso at lakas ng loob na tumindig sa harap ng pagsubok. Ang CUE, na tila nasa bingit ng pagbagsak, ay nagsisimulang tumayo muli. Mas matatag, mas matalino, at mas mapagkakatiwalaan. Sa mga buwan na sumunod, ang pundasyon ng liwanag ni Elena ay unti-unting nakabawi. Ang mga reforma na ipinatupad ni Elena, kasama ang tuloy-tuloy na suporta ni Marco at ang transparent na operasyon, ay nagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Ang mga donasyon ay muling dumagsa at ang CUE ay naging isang matatag na haligi ng pag-asa para sa mga pamilya na may mga batang may SMA. Sa gitna ng pagbangon ng CUE, isang hindi inaasahang kaganapan ang naganap na nagbigay ng panibagong lakas at pag-asa. Sa isang public forum tungkol sa kalusugan ng bata, si Senador Lorenzo Enzo Santiago, isang maimpluwensyang politiko na kilala sa kanyang advokasya sa kalusugan, ay nagpahayag ng kanyang buong suporta sa pundasyon. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malakas na palakpakan. Sa matagal na panahon, itinago ko ang isang personal na pasakit. Pahayag niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang aking anak na babae, si Isabella, ay ipinanganak na may isang bihirang sakit sa genetic. Alam ko ang sakit, ang takot, ang kawalang magawa na nararamdaman ng bawat magulang na may anak na may ganitong uri ng karamdaman. At sa aking paghahanap ng pag-asa, nakita ko ang liwanag sa pundasyon ni Elena. Ang pagsuporta ng isang mataas na opisyal ng gobyerno na may personal na karanasan ay nagbigay ng malaking kredibilidad at suporta sa CUE. Sa tulong ng pampulitikang pagtataguyod ni Senador Santiago at ng malakas na suportang pinansyal
mula kay Marco Reyes na sa wakas ay nakahanap ng paraan upang makalikom ng karagdagang pondo para kay Bongbong sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang bahagi ng Reyes Innovations sa isang strategic investor na nagpakita ng kanyang dedikasyon bilang isang ama. Ipinanukala ni Elena ang isang ambisyosong proyekto, isang pambansang kampanya ng pagsusuri ng gene para sa SMA. Ang layunin ng kampanya ay upang matukoy ang mga kaso ng SMA ng maaga, lalo na sa mga buntis at bagong panganak sa mga malalayong lugar kung saan limitado ang access sa pangangalagang medikal. Hindi na tayo maghihintay pa, sabi ni Elena sa kanilang press launch. Kailangan nating hanapin ang sakit bago pa ito lumala, bago pa ito manira ng buhay. Ang pundasyon ay nakipagtulungan sa Kagawaran ng Kalusugan, DIO, mga universidad ng medisina at mga organisasyon ng kalusugan ng komunidad sa buong Pilipinas. Sina Elena, Marco at Senador Santiago ay naglakbay sa mga lalawigan mula sa Batanes hanggang sa Sulu, nagbibigay ng mga seminar, naghihikayat sa mga lokal na komunidad at personal na nakikipag-usap sa mga pamilya. Nakita nila ang mga luha ng pag-asa sa mga mata ng mga ina na nagkaroon ng pagkakataong masuri ang kanilang mga sanggol ng maaga. Nakita nila ang mga ngiti ng mga ama na nalaman na may lunas ang sakit ng kanilang anak. Ang diwa ng bayanihan ay lumiwanag habang ang mga komunidad ay nagkakaisa upang suportahan ang kampanya. Sa isang seremonya sa Philippine General Hospital, nakita nina Elena at Marco ang resulta ng kanilang mga pinaghirapan. Isang grupo ng mga bata na maagang nasuri at nagsimula ng paggamot para sa SMA ay masiyang naglalaro sa isang maliit na play area. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Ang kanilang mga tawa ay bumubuo ng isang matamis na himig. Si Bongbong, na ngayon ay halos 4 na taong gulang, ay kasama nila, tumatakbo at tumatalon nang may kaunting tulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Sa wakas, nakuha niya ang kanyang napakahalagang gene therapy salamat sa walang tigil na paghahanap ng pondo ni Marco. Si Maya Santos, na ngayon ay naging isang masiglang 3 taong gulang, ay naroon din. Ang kanyang ngiti ay nakakahawa at siya ay naging isang mini-ambassador ng Kwai na nagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng nakikipag-ugnayan sa kanya. Ang 2 bata na dating nasa gitna ng isang mahirap na pagpili ay ngayon ay simbolo ng buhay at pag-asa. Sa huling bahagi ng araw, habang ang araw ay papalubog at ang ginintuang liwanag ay bumabalot sa silid, nagkaroon ng ilang sandali sina Marco at Elena na magkasama, tahimik na pinagmamasdan ng mga bata. Ang mga tawa ni Bongbong at Maya ay bumalik sa kanila. Isang musika na hindi nila kailanman inaasahan na maririnig. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo at naramdaman nila ang isang bagay na mas malalim kaysa sa pagiging kasamahan sa isang misyon. Ito ay paghanga, tiwala, at isang pag-ibig na nagmula sa malalim na pag-unawa at isang ibinahaging layunin. Ang bawat isa sa kanila ay nagmuni-muni sa kanilang mahabang paglalakbay mula sa pagdududa, sa pagkawala, hanggang sa pag-asa. Ang liwanag ng pag-asa ay hindi lamang kumalat sa mga batang may SMA, kundi pati na rin sa kanilang mga puso na unti-unting nagkakaisa. Ang araw ay sumikat hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa bawat sulok ng Pilipinas, dala ang isang bagong pag-asa. Ang pambansang kampanya ng pagsusuri ng gene para sa SMA na sinimula ng pundasyon ng liwanag ni Elena ay nagbunga ng tagumpay na lampas sa kanilang inaasahan. Daang-daang kaso ng SMA ang maagang natukoy at libu-libong mga bagong panganak ang nabigyan ng pagkakataon para sa maagang interbensyon na iligtas mula sa kapalarang sinapit ni Rafi o sa bingit ng kamatayan tulad ni Maya. Ang mga kwento ng mga pamilya na ang mga anak ay naisalba, na nakakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman,
ay kumalat na parang apoy sa buong kapuluan. Mula sa mga liblib na isla ng Palawan hanggang sa mga kabundukan ng Cordillera, ang Kui ay naging isang huwaran para sa mga gawaing pangkalusugan, isang tanggulan ng pag-asa na nagpapakita na ang pagmamalasakit at pagkakaisa ay kayang talunin ang pinakamadilim na sakit. Ang pangalan ng pundasyon ay hindi na lamang isang logo. Ito ay isang salaysay ng himala, ng pakikibaka at ng tagumpay. Sa gitna ng lahat ng ito, si Bongbong, na ngayon ay masigla at aktibo sa kanyang ika-5 taon, ay isang buhay na patunay ng kanilang tagumpay. Hindi na siya ang mahinang sanggol na kailangan ng kanyang yaya upang iligtas ang kanyang buhay. Ngayon, tumatakbo siya, tumatalon, kahit na may kaunting tulong pa rin sa kanyang mga therapeutic sessions, at naglalaro ng may sigla sa hardin ng kanilang mansyon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagod, ay ngayon ay kumikinang sa kagalakan at pag-usisa. Ang kanyang tawa ay isang matamis na musika na pumupuno sa bawat sulok ng bahay, isang paalala kay Marco sa bawat sandali ng biyaya na natanggap niya. Kailangan pa rin niya ng mga regular na therapy sessions, ngunit ito ay maliit na halaga lamang kumpara sa buhay na naibigay sa kanya. Si Maya Santos naman, na ngayon ay isang bibo at mabilis na 3 taong gulang, ay ganap na nakabawi. Ang kanyang pagiging masayahin at ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan ay nagpatunay sa kahalagahan ng maagang interbensyon. Siya ay naging isang mini-ambassador ng Kui. Ang kanyang malaking, bilog na mga mata ay puno ng katalinuhan, at ang kanyang ngiti ay nakakahawa. Siya ay madalas nakasama nina Elena at Marco sa mga kaganapan ng Kui. Ang kanyang maliit na boses ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga pamilya na nagpapatunay na may pag-asa. Si Elena, na dating isang tahimik na yaya na nagtatago sa anino ng kanyang nakaraang sakit, ay umusbong na parang isang bulaklak sa gitna ng desyerto. Siya ngayon ay isang leader na may malinaw na pananaw at puso na puno ng pagmamalasakit. Ang kanyang boses, na dati ay halos hindi marinig, ay ngayon ay malakas at malinaw. Ginagamit upang ipagtanggol ang mga mahihina at bigyan ng pag-asa ang mga nawawalan. Mahal siya ng publiko at iginagalang hindi dahil sa kanyang kapangyarihan o yaman, kundi dahil sa kanyang integridad, sa kanyang sakripisyo, at sa kanyang walang hanggang pag-aalay sa kanyang misyon. Ang kanyang mga desisyon ay hinuhusgahan hindi sa kung anong magandang impresyon ang ibibigay nito, kundi sa kung anong pinakamabuting kapakanan ang idudulot nito sa mga bata. At si Marco Reyes, ang dating malamig at malayo na bilyonaryo, ay nagbago rin. Ang kanyang puso, na matagal ng yelo mula nang mawala si Isabel, ay unti-unting lumambot at nagbukas. Hindi na siya nakatuon lamang sa kanyang mga teknolohiya at kayamanan, kundi sa pagbibigay ng pag-asa at liwanag sa iba. Nahanap niya ang tunay na kahulugan ng buhay hindi sa kanyang mga invention o sa stock market, kundi sa bawat ngiti ng batang natulungan, sa bawat luha ng ina na nagbigay ng pasasalamat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagdududa, ay ngayon ay puno ng pag-ibig at pag-unawa. Siya ay naging isang ama na lubos na mapagmahal, isang kasama na matapat, at isang leader na may puso. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang personal. Ito ay isang testimonya sa kapangyarihan ng pagmamahal at pag-asa na ipinakita sa kanya ni Elena. Sa isang gabi ng Disyembre, ang Grand Ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati ay nagniningning sa ilaw ng mga chandelier at pinuno ng halakhakan ng mga piling bisita. Ito ang taunang gala night ng Pundasyon ng Liwanag ni Elena. Isang selebrasyon ng kanilang mga tagumpay at isang pagkakataon para makalikom ng pondo para sa mga darating na proyekto. Ang mga kababaihan ay nakasuot ng eleganteng barot-saya at mga mamahaling gown, habang ang mga kalalakihan ay nakasuot ng barong Tagalog at mga tuksedo.
Ang amoy ng sariwang bulaklak at masasarap na pagkain ay pumupuno sa hangin at ang malumanay na musika ng isang string quartet ay nagbibigay ng kakaibang kapaligiran. Si Elena, nakasuot ng isang pino at eleganteng barut saya na may burdang bulaklak na gawa sa lokal na tela, ay nakatayo sa podium. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag habang nagpapahayag siya ng kanyang pananalita. Binabalikan ng mga hamon na kanilang nalampasan at ibinabahagi ang kanyang pangarap para sa isang Pilipinas na walang bata ang maghihirap dahil sa SMA. Hindi ito ang katapusan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ito ay simula pa lamang ng ating paglalakbay. Isang paglalakbay tungo sa isang bukas na puno ng liwanag at pag-asa para sa lahat. Mula sa likuran ng silid, si Marco ay nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Elena. Sa ilaw ng mga kandila at ang pagkinang ng mga palamuti, nakita niya hindi lamang ang isang matalinong babae na may matibay na paninindigan, kundi ang babae na nagdala ng liwanag sa kanyang pinakamadilim na buhay. Naalala niya ang araw na una niyang nakita si Elena sa screen, isang yaya na pinaghihinalaan niya. Ngayon, nakita niya ang isang anghel, isang tagapagligtas. Ang kanyang puso, na matagal ng balot ng yelo, ay ngayon ay puno ng paghanga, paggalang, at isang damdamin na mas malalim kaysa sa anumang kanyang naranasan mula nang mawala si Isabel. Siya ang muling nagbigay kulay sa kanyang mundo, ang nagpahiwatig ng kanyang misyon sa buhay. Ang bawat salita niya, bawat ngiti niya, ay tila bang musika sa kanyang kaluluwa. Matapos ang gala, nang halos lahat ng bisita ay umalis na, sina Marco at Elena ay naglakad sa tahimik na hardin ng hotel na tanawang kumikinang na Vin Manila sa ilalim ng buwan. Ang hangin ay sariwa at ang tanging naririnig ay ang malumanay na hampas ng mga alon at ang malalayong tunog ng syudad. Ang kanilang paglalakad ay tahimik, ngunit ang kapayapaan ay bumabalot sa kanila. Huminto si Marco sa tabi ng isang gazebo na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa walang hanggang abot tanaw. Elena, simula niya. Ang kanyang boses ay malumanay, malayo sa dating malamig na tono. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Matapos mawala si Isabel, pakiramdam ko ay nawala na rin ang bahagi ng aking kaluluwa. Nagtago ako sa trabaho ko, sa aking teknolohiya, sa pagdududa sa lahat ng tao. Ang buhay ko ay puro kadiliman at paghahanap ng kasagutan na tila hindi na kailanman matatagpuan. Ikinuwento niya ang sakit na naramdaman niya nang magkasakit si Bongbong. Ang takot na nawalan na naman siya ng mahal sa buhay. Ngunit ikaw, Elena, ikaw ang nagdala ng liwanag, hindi lamang sa buhay ni Bongbong, kundi sa akin din. Tumingin siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Ikaw ang nagturo sa akin na magtiwala muli, na magkaroon ng pag-asa, na magmahal. Walang bahid ng pagmamalaki sa kanyang mga salita. Tanging purong pagpapakumbaba at katapatan. Nagbahagi rin si Elena ng kanyang mga damdamin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Sir Marco, aniya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Noon, nakita ko lang po kayo bilang isang amo, isang malamig na amo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ko ang pagbabago sa inyo, ang isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang isang lalaking naglakas loob na buwagin ang kanyang mga pader na lumabas sa kanyang shell upang ipaglaban ang mga bata. Ibinahagi niya ang kanyang paghanga sa kanyang tapang, sa kanyang dedikasyon, sa kanyang puso na hindi na lamang para sa kanyang negosyo, kundi para sa sangkatauhan. Hindi ko po akalaing posible pa para sa akin ang magmahal. Pagkatapos po ng lahat ng nangyari kay Rafi, pakiramdam ko ay hindi na ako karapat-dapat. Ngunit ikaw ang nagpatunay sa akin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa personal na kaligayahan, kundi sa isang ibinahaging layunin. Ang pagmamahal na ito ay hindi po dahil sa inyong yaman o kapangyarihan.
Ito po ay dahil sa lalaking nakita ko sa likod ng lahat ng iyon. Ang lalaking may puso, ang lalaking nakita ang liwanag sa akin at nagbigay sa akin ng pagkakataon upang maging liwanag para sa iba. Ang kanilang pag-uusap ay umabot sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang kaluluwa. Ang kanilang mga sugat at pagpapagaling ay nagkakaisa. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa isang lengguwahe na sila lamang ang nakakaintindi. Si Marco ay dahan-dahang lumuhod, hindi sa isang karaniwang eksena ng pag-ibig sa pelikula, kundi sa isang sandali na puno ng katapatan at matinding emosyon. Ang buwan ay nagniningning sa kanyang likod, at ang hangin ay malumanay na humahaplos sa kanilang mga mukha. Inabot niya ang isang maliit na kahon na velvet, at nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may malalim na asul na sapiro ang kumikinang sa dilim, simbolo ng tiwala at katapatan. Elena, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng matinding pagmamahal. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa aking buhay, sa buhay ni Bongbong. Ikaw ang nagturo sa akin na lumaban, na magmahal muli. Ikaw ang aking liwanag. Inabot niya ang kamay ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit hindi lamang ako ang nangangailangan ng liwanag na yan. Libu-libong pamilya pa ang naghihintay, Elena. Libu-libong bata ang nag-aantay ng pagkakataon. Ikaw ang may kakayahang magbigay ng pag-asa sa kanila. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang pag-aalay ay mas malalim kaysa sa anumang singsing. Maria Elena de la Cruz, maaari mo bang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay na kasama ako, hindi lamang upang bumuo ng isang pamilya, kundi upang magkasama nating itanim ang binhi ng pag-asa sa puso ng bawat Pilipinong nangangailangan? Magkasama nating ilawan ng landas para sa libu-libong iba pang mga pamilya? Gusto kitang maging asawa ko, kasama ko sa buhay, at kasama ko sa misyon. Ang mga luha ay bumuhos sa mga mata ni Elena. Hindi lamang ito luha ng personal na kaligayahan, kundi luha ng matinding pasasalamat, ng pagkilala sa isang pangako na mas malaki kaysa sa kanilang dalawa. Ito ay isang pangako na hindi lamang para sa kanyang sarili at kay Marco, kundi para sa bawat batang may SMA, sa bawat pamilyang nangangailangan ng pag-asa. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pag-ibig at determinasyon. Opo, Marco, sagot niya sa gitna ng kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay isang bulong, ngunit puno ng pagiging totoo. Opo, makakasama mo ako sa lahat ng aking buhay, sa lahat ng ating misyon. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri at sa sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay nagkaisa. Hindi lamang ito isang kasal, ito ay isang pakikipagkasundo, isang matibay na pangako na magkasama silang haharap sa bawat hamon, magkasama silang maglalayag sa bawat unos, at magkasama silang magbibigay ng pag-asa sa mundo. Kinabukasan, sa unang bahagi ng umaga, sina Marco at Elena ay nakatayo sa tuktok ng Tagaytay Ridge. Ang kanilang mga kamay ay magkasamang magkahawak, nakatanaw sa kumikinang na Taal Lake sa ilalim ng ginintuang liwanag ng bukang liwayway. Ang hangin ay sariwa at malinis, at ang kalikasan ay tila ba nagbibigay pugay sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sa hindi kalayuan, naglalaro sina Bongbong at Maya. Ang kanilang mga tawa ay bumubuo ng isang matamis na himig na pumupuno sa buong lugar. Ang tawa ng mga bata ay hindi lamang isang simpleng tunog. Ito ay ang sagisag ng kanilang tagumpay, ang ebidensya ng pag-asang kanilang itinanim. Hindi lamang nila natagpuan ang pag-ibig sa isa't isa, kundi natagpuan din nila ang tunay na kahulugan ng buhay, ang pagbibigay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Sa bawat pagsubok na kanilang nalampasan, sa bawat sakripisyo, natuklasan nila ang isang koneksyon na mas malalim kaysa sa anumang material na bagay. Ngayon, sa harap ng bagong bukang liwayway, magkasama nilang binalangkas ang mga bagong plano para sa pundasyon. Mga proyektong mas malalaki na aabot sa mas maraming lugar
na magdadala ng mas maraming liwanag. Ang kanilang paglalakbay ay patuloy, puno ng pag-asa at inspirasyon na may diwa ng bayanihan na nagpapakita na sa pagkakaisa at pagmamahalan, walang imposible. Sa bawat pagsikat ng araw, isang bagong pangako ang sumisikat. Isang pangako na ang liwanag ay patuloy na magliliwanag, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa lahat ng Pilipino.